quantity over quality ang Miss Universe 2024 Beauty Pageant. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At pag-uusapan natin ngayon yung nakakalokang Miss Universe Beauty Pageant. Huwag tayo mo ng usap-usap ng mga kandidata. Ang nakakalokang Miss Universe Beauty Pageant, diba? Syempre, parang mas pinabura nila ngayon ang quantity ng mga girls kaysa sa quality ng production. Ayun, parang ganun nang lumalabas. Mas mahalaga sa kanila ang quantity over quality ng pageant. Nakakaloka nimo. At saka nagpa-survey ako doon sa aking YouTube channel. Dito sa aking YouTube channel ng bonggang-bongga. At sobrang ang dami talagang bumoto na disappoint talaga sila sa resulta at saka sa production ng Miss Universe Beauty Pageant. More than 45% lang naman ang bumoto ng disappointment doon sa pageant. Tapos 25% ang underwhelming. Diba? Masakit yun. Nakakaloka. Akalain mo, 25% underwhelming yung pageant na ikaw ang best, supposedly, ikaw yung pinaka-best pageant of all time. Tapos, underwhelming, 25%. Tapos, worst, 25% din. Tapos, yung ano ba tawag dito? Yung na-embarrass dun sa pageant ay 7%. Pero, yung naluloka ako, na-disappoint talaga yung mga maraming fans with 45%. Yun talaga yung sabi ng manok, na-disappoint din daw siya. Nakakaloka. Kasi pinarioritize nila yung dami ng kandidata na hindi naman nila kayang makontain ang mga paeksena. To the point na nawala na silang activities, wala nang mga paeksena yung mga girls, naghihilahan lang sila ng maleta. Sobrang disappointing talaga. Disappointing ang nararamdaman mo na wala silang pa-event, knowing that kiniklaim nila na number 1 pageant sila of all time. Number 1 pageant sila. So, wag kayong mag-claim kung hindi na naman ninyo ma-sustain ang kanilang quality. Quality kailangan dapat ng isang pageant, hindi yung dami nga kayong contestant, kalat-kalat naman, tapos nagbumukha tuloy circus, nagbumukhang yung mga contestant ay mga perya, nakakaloka, eksena dito. Wala na silang ginagawa kasi eksena dito, kimbot dito, para silang mga kiti-kiti, nakakaloka. Di ba nakaka-ew talaga yung mga kandidata kasi lalong-lalo na si Miss USA ng bonggang-bongga. Mukha siyang kiti-kiti dun. Ayun tuloy, na unplaced tuloy yung lola ninyo. Kasi, ang daming mga ano ba tawag dito? Ang daming mga promotional video, chuchu-chuchu, may mga panglalait pa sa girl para lang pag-usapan sila. Diba? Sobrahan sa hype. Ang ending, nako, underwhelming talaga. Underwhelming talaga yung eksena ng Miss Universe. Kulang din sila sa update. Nakakaloka. Yung update, baga sa araw-araw, na ganito ginagawa, na ganito ginagawa, na ganyan ginagawa. Wala talaga. Kung wala pa doon sa mga Philippine vlogger, kaila Sir Adam Hinato at saka The Crown at Missology, wala tayong makakuhang update doon sa Miss Universe organization, Miss Universe social media, wala. As in, wala talaga. Merong pa-update doon sa Telemundo, paano mo naman gagawin yung Spanish? At take note, hindi araw-araw, nakakaloka talaga, as in zero talaga yung social media nila when it comes sa updating. Mabuti na lang talaga sikat sila kaya napag-uusapan. Pero kung hindi dahil talaga sa mga content creator na ito, The Crown of course, Hey Adam and
Missosology. Wala talaga tayong mahihita. Pasalamat tayo sa kanilang bonggang-bongga. Yun ang pinagpapasalamat ko na nandun sila. At least may nakukuha pa tayong news, mga blind items, mga ganyang eksena. Pero nakakaloka talaga. Nasobrahan sa hype pero wala namang ipinakita na bonggang-bonggang pageant. Eto pa, mahirap i-access yung finals nila. Kailangan ba talaga ganun? Kapakahirap kung paano i-access. Paano kung walang TV? Kung wala sa Pilipinas, mahirap siya i-access. Magbabayad ka pa ng ganito, tapos hindi naman mapapanood. Magbabayad ka ng ganito, hindi Di ba? Oh my God. Nakakaloka. Di ba sa daming bansa nilang nakuha, 126, di ba? Eh di, more money, more fun yun. Nakakaloka sa kanilang bangko. Di ba? More money, more fun, more candidates. O di ba? Marami silang nahakmal na pera doon ng bonggang-bongga. Pero nakakaloka yung pa-live sa YouTube. Kahit man lang i-live nila sa YouTube, matutuwa na yung tao. Mag-gain din naman sila doon ng kita doon pag maraming views. Di ba? Hindi sila nag-iisip. Kailangan bayaran pa yung mga kahit mga yun. Diba? Sana mapanood ng libre na rin yung Miss Universe. Kasi kung hindi yan mapanood at ganyan na ganyan kayo lagi, hindi na ako susupport dyan ng nakakaloka. Talaga. Promise. Tapos, diba, yung bayad sa ticket, ang mahal-mahal. Tapos, ganun kadilim ang show. Diba? Parang hindi siya worth it. Hindi siya worth it na magbayad ka ng ganun kamahal na ticket para ganun kadilim mong show. Kinulang sa budget, sa pailaw. My goodness na lang talaga. Iisipin mo na lang, wala na nga silang activities, wala pa silang mga, ano ba tawag doon, mga pa-advocacies, tinanggal na rin nila yung mga pa-advocacies nila, wala na rin silang, wala na rin silang activities araw-araw. Ang pangit pa ng finals, ang pangit pa ng coronation night. Dapat binuhos na nila doon ng bonggang-bongga. Yung mga pailaw, kumuha sana sila ng mga solar light kung wala silang kumuha sila ng mga solar light kung wala silang pambili ng ilaw na talaga na magpapaganda at mapapabongga at magpapasabog doon sa stage ng mga Miss Universe stage. Eh hindi, nakakaloka. Eh di dami namang sale na solar light. Charot lang. Hindi. At saka take note, bukod doon sa ticket na mahal, di ba? Tapos yung performer mo, puro yagaba sa performer mo, hindi kilala. Hindi kilala ng tao, walang pinasikat na kanta. Ay, Diyos ko, puro yagaba lang talaga. Nagigigil. Nagigigil talaga ako. Sobrang, I think, nararamdaman ko din yung disappointment. Nararamdaman ko rin yung embarrass. Nararamdaman ko na underwhelming ang pageant. Diba? Bawi-bawi din naman sana sa finals kung wala nang ginagawa tapos walang bawi. Nakakaloka. Kasi yun talaga yung nararamdaman ko nung nanood ako ng Miss Universe. Parang wala na siya doon sa, diba, inaabangan mo yung Miss Universe. Ang ganda ng show, ang ganda ng eksena, kinakabahan ka. Wala na siya ngayon kasi nga ang pangit talaga ng production. Sobra. Mabuti pa yung ibang mga pageant, kahit ang pangit na production, may causes, may advocacies na binibigay, may activities ang mga girls. Mabuti pa yung mga minor pageant, nakapamasyal pa sila. Yung pinaka major pageant, walang activities. Nakakaloka talaga. Malita edition lang talaga. Labi-labi, hagdan-hagdanan. So, yung mga kandidata, para mapansin, para daw mga kiti-kiti, para silang mga agogo dancer doon na mga emote-emote doon sa hagdanan at saka sa lobby. O di ba nakaka-degrade sa mga girls? Kalungkot na kailangan gagawin yun para lang mapansin. O di ba? Hello lang sa organization ha. Sana wag na ninyong i-held ang pageant sa mga Latin countries na security naman ay nagsasuffer. O di ba? Huwag ninyong idahilan sa amin yung security kasi
sana kung security yung dinahilan ninyo, sana pinailawan ninyo at pinaliwanag ang stage ninyo ng bonggang-bongga. Nakakaloka. Ang dami pa nilang issue ngayon, mga harassment whatsoever, chuchu-chuchu. Ay nako, nagigigil talaga ako sa pageant na ito. Mapapa-imbornal na talaga kayo ng bonggang-bongga. Malapit na. So isigi-sigi pa ninyo at saka tuloy-tuloy lang ninyo yung mga ganyang pa-lobby at saka mga pa-elevator pageant ninyo. Nakakaloka kayo. 'Di ba? Nag-expect syempre, dapat bawi naman niyo sa mahal na ticket, ibawi naman niyo sa production, ibawi naman niyo sa performer. Uy, pregaba sa performer ninyo. Nagigigil ako sa inyo. Ang hirap ayoko sanang maghanas, pero sa nakikita ko kasi na saan papunta to, 'di ba? Saan papunta yung pageant? Mukhang papunta na sa dilim, o 'di ba? O 'di ba? Paano kayo masasabing best pageant yung events niyo wala, yung activities wala din kayong causes, wala din kayong advocacy. O ano nang nangyayari? Tapos yung finals night ninyo walay din. So walay na lang talaga. Mabuti na lang na corona kayo ni Denmark, o di ba? Ay paano na lang kung hindi maganda ang koronahan nyo? Mukhang tama tuloy yung anak ni Donald Trump na mabuti na nag-corona kayo ng maganda. Charot lang. O diba? Ay, nakakaloka kayo, Miss Universe. Sana susunod na taon, huwag na kayo doon sa mga delikadong lugar. Sana pumunta kayo sa lugar na pwede kayong maglamyerda at magamit ang mga girls ang mga paa nila para mag-exercise tuwing umaga. Hindi yung elevator lang yung paghahandaan nila, tapos hindi pa may interview ng media. Ay, nako, nagigigil ako. Sana sa susunod na taon, makapasyal naman sila sa mga ilog, dagat, maka-eksena naman sila sa mga talampas, sa mga lawa, sa mga kanal, nakakaloka, o di ba? Sana gano'n naman next year. Nako, nakakawalang gana. Charot lang. So, totoo lang, nakakawala siyang gana, to be honest. Kung wala lang candidate yung Philippines, ngek, kung panoorin yan, nakakaloka. So, there you go guys. Ayun muna yung panghanas ko ngayon sa Miss Universe Beauty Pageant na mas inuna kasi ang quantity kaysa sa quality ng pageant. Kaya ganyan nagsasuffer talaga yung quality pag madaming contestant. O alam nyo na siguro na tigil-tigilan ninyo yung 100 plus candidate, hindi naman na kailangan. Kahit 50 lang yung candidates na yun, basta quality lahat ng mga girls, quality ang production, quality ang everything, at may mga palamyerda. Bakit ba? Tuwang-tuwa na kami noon. Sa ganyan, ang dami nga ninyong contestant, nagsasuffer naman yung quality ng pageant. Ayun guys, maraming salamat kayo. Anong pipiliin nyo? Quantity ba or quality? Kakaloka kayo. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam!